Pangulong Duterte, sinampa ng kaso sa NBI sa kanyang naging mga pahayag sa nakaraang proclamation rally. So, pakinggan na lang natin ang balita at video na to, pahayag at credit muna to kay Banat Bay. Medyo hinirap lang natin ang video na to kasi Si Banat Bay, ito pag-usapan na nga po natin, itong si Torre at itong si Marbil ay sinupla ko ng NBI. Naku po, mukha ho silang tanga. Bakit ho kanyo? Nagmukhang tanga ho itong PNP dahil ho sa ginawa nila. Bakit ho? Mamaya papakita ho natin kasi alam mo, itong nakaraang araw lang ay nagkaroon ng PDP proclamation kung saan si Pangulong Duterte, alam mo naman, binitawan na naman siyang malupit. At syempre, yung mga mapagpatol at saka mga walang isip at saka mga bubuito, abay nag-react pa. May isa pang congressman dyan, ewan ko kung tatanga-tanga lang o bobo lang talaga, pambihira ko ano-ano pa sinasabi. Mamaya, babanatan natin yung animal na yan, ha? Panoorin ho natin itong news na makita ho natin kung ano ba, talaga bang kademanda si Pangulong Duterte? Meron po bang basihan itong pamahalaan na ito para ho idemanda si Pangulong Duterte? Ano na ba talaga ang tunay na nangyayari? At nako, mga kababayan, may nababalitaan ako. Dahil dito sa news na ito. Dahil dito sa sigurado ko bukas meron makakatanggap ng memo. Report to Malacanang. Mukhang may mayayari bukas. Ha? O kaya mamayang gabi, mukhang may mayayari dahil sa binitawan itong NBI. Panoorin po muna natin itong news na ito. Sinampa na reklamo si dating Pangulong Duterte kung bakit? sinabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Naku po, patay Pero tayo ang dyan. kaalyado ng mga Duterte, minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Alam mo, ito. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas, talaga bang wala na po ba tayong may babalitang matino? Ganito na ho ba talaga ang ating mga kupal na mainstream media? Wala na ho ba talagang mababalita na matino? Ito alam naman po natin na joke ho ito. Ito po isang bagay na alam mo yung part of the speech. Hindi ko maintindihan. Lahat ng media nakapokus sa balita na to. Tanginan nyo, 6 na taon ng ganyan si Pangulong Duterte. Pangilan taon na ngayon? Siyam na taon na. Tama, mali. Hindi pala. Tama, almost 9 years. Diba? Almost 9 years na ganyan. Si Pangulong Duterte, kayo talagang basta lang may balita. Gano'n, wala na ho ba kayong news? Nagtatanong lang ako, wala na po ba kayo bang pagkakwartahan? O baka naman inutos sa inyo ng peking Panginoon yan. Hindi ako, sa tingin ko feeling ko inutos to ng peking Panginoon. Kilala nyo yung peking Panginoon na baboy? Yung ganid sa pera? Yung sa sobrang ganid sa pera, nilunok na lahat ng pera ng bayan? Kaya ganun nakalaki. Di ko na sasabihin kung sino. Kayo na lang magpangalan, ha? Sino ho ba yun? I-comment nyo na lang ho dyan. Kung kilala nyo na, kung hindi nyo kilala, mag-research ho kayo. Sino ba yung pinakaganid na politiko sa ating bayan ngayon? Ito ang most hated politician in our country and most greedy, most corrupt politician in our country. Wala nyo kung sino. Bawal ang tamang sagot. May mga ganong post no? Sa social media. Bawal ang tamang sagot. Pambira, oo. Anyway, feeling ko kasi inutusan itong peking Panginoon na ito, itong mga media. Alam mo naman, busog na busog sila sa peking Panginoon. Talagang pinambababae, kakabit nila itong binibigay ng peking Panginoon sa kanila. Kaya yung mga nasa newsroom ng mga news
outlet, makikita mo sa mga hindi, wag natin sisisihin yung mga reporter. Although may mga bayarang reporter, marami rin. Pero ang talagang binabayaran ng matindi diyan, yung nandun sa newsroom, yung kanilang tinatawag na station manager, yung pinaka newsroom manager. Ang tanong, inutos po ba sa inyo ng peking Panginoon nyo ito? Meron mo bang utos sa inyo na, igawin nating malaking issue yung biro ni Duterte kasi pasasampahan ko ng kaso kayan sa bata ko. Alam nyo naman kung sino ang bata nitong peking Panginoon na ito. Walang iba kung hindi si Marbil. Hindi, itong peking Panginoon na ito, ang bata niya si Marbil at saka si Torre. Si Torre yung tagalakad pero ang pinaka-boss nila si Marbil. Utusan lang po yan eh. Mga utusan lang po yan ng peking Panginoon nila eh. Yan naman yung mga sip-sip sa ewan ko kung bakit sip-sip yung mga animal na yan. Baka. Hindi ako sure. Baka pinagpapala sila. Hindi natin alam. Tanungin natin si Torre. Torre, pinagpala ka na ba? Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes. Ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance. Inihain niya ni PNP-CID. Wala nang iba kung hindi siya ang pinakamahilig na magdemandang general. Sa bagay, hindi kasi kung papansin ninyo, yung video ko kaganina, kahapon, yung video ko, di ba, sinabi ko sa inyo, pasasampa ng kaso ng NBI. Ayaw nyo maniwala eh. Di ba? Sinabi ko na sa inyo yan eh. Sinabi ko sa inyo na pasasampa ng kaso. Abay siguro natiktikan nitong Torre na to. Nung natiktikan ni Torre, sabi niya, hindi pwede ito. Hindi pwede, uunahan ko na ito. Gusto kong maging PNP chief eh. Di umano. Allegedly. Hindi kasi alam mo naman, di ba? May aligasyon dito sa Mamanto na ito yung sunod-sunuran kasi daw gusto maging PNP chief nito. Di umano, may kwento-kwento, may alleged na story na tinanong siya, kaya mo ba? Kaya mo ba na hulihin si Kibuloy? Kaya mo bang gipitin ng mga Duterte? Kung sakasakaling ipaaresto sa si Duterte, kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, go ka sa PNP chief. May mga ganyang kwento eh. Hindi ako sigurado pero may narinig po akong kwentong ganyan. Meron po akong narinig na ganyan mismo sa palasyo. Eto sabi, sagot daw, di umano, ang sagot daw, kaya, akong bahala. Lahat ng iutos nyo, maging PNP chief lang. Yun daw ang kwento-kwento. Kaya tuloy, dahil sa mga pangyayari na ito, mukhang nagtutugma o tumatama, ika nga. Tumatama po yung balita na yun. Yung chismax na yun. Mukhang balita na yun. Tila nagkakatotoo kasi pati yung mga simpleng ganito na isang katatawanan siniseryoso nitong Mamanto para talaga pumapel, para sumipsip. Ito naman kasi si Marbil ayaw pang bumaba. Marbil, bumaba ka na kasi. Mag-resign ka na kasi. Kasi sasabihin mo, di ba? Retired na, dapat na yan eh. Retired na po yan si Marbil dahil sa kanyang mandatory retirement because of his age, ika nga. Kaya lang, extended po siya. So, bukang naudlot itong pagiging PNP chief ni Torre. Di ba? Abay, mantakin mo, hindi pa PNP chief to. Ganito na to kasipsip. Paano pa pag naging PNP chief to? Naku po, baka lahat idemanda na. Lahat ng magsalita laban sa gobyerno, idemanda niya. Tama, mali. Demanda niya. Tama, mali. Ito mukhang ito ang kasi naalala niyo yung panahon ni Marcos Sr., 'di ba? Meron siyang Pabian Bear na tinatawag. Yun yung parang pinakakanang kamay. Kwento ko, ito hindi ko po ako dito. Kwento-kwento lamang po sa akin ng mga lolo't lola, magulang ko. Ito daw talaga si Pabian Bear ang sunod-sunuran dito kay Ferdinand Marcos Sr. Parang ganun daw ang nangyayari dito kay Torre. Parang si Pabian Bear. Naku, pagka tinignan mo si Pabian Bear, medyo may hawig sila.
Although hindi natin sinasabing masama si Fabian Ber. Fabian. Fabian Ber. Parang naalala ko to si Flavier. Si Fabian Ber. Yun. Well, di ko sinasabing masama si Fabian Ber. Pero siya yung kanang kamay, ika nga, ni Marcos Sr. Eto naman, parang hindi lang kanang kamay. Kanang kamay, kaliwang kamay, paa, di ba? Kaliwang paa, kaliwang hita, kaliwang paa. Kung ano nga iutos dito gagawin niya. Pag siguro sinabi ni Peking Panginoon sa kanya, sit! Baka umupo ito eh. Pag sinabi ng Peking Panginoon sa kanya, play dead! Mag-play dead to. Hindi kaya? Kasi parang gano'n na nga nangyayari. 'Di ba? Sabi nga nung iba, ito daw ang 2-star na walang ka-star-star pagdating sa kaugalian. Para bagang hindi general. Ito pakinggan natin yung kanyang argumento. Tingnan niyo kung gaano kababaw, ha? Tingnan niyo kung gaano kababaw itong argumento nitong maman to. Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na eh. Pakialam namin. Bagong Pilipinas na eh. Na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Ang corny mo, Brad. Bagong yun ang dahilan niya. Bakit mo dinimanda? Bagong Pilipinas na eh. Hindi pwede yung gano'n na joke only na lang. Pikon eh. Alam mo, grabe grabe sa pikon talo itong maman to ha. Hindi, bagong Pilipinas na eh. Sip-sip talaga. Sip-sip na sip-sip. Gago! Napaka-sip-sip mo, Brad. Walang biro. Para kang hindi general. Para kang walang esterelya sa braso mo. Sip-sip ka. Gago! Sigurado ako kinahihiya ka ng mga kasamahan mong PNP. Sigurado ako, walang biro. Kasi hindi yung ganyan alam mo, pag umastang mga general, hindi ganyan eh. Ang dami kong kilalang general, di ko nalang babanggitin, mamaya pag-initan pa. Ang dami kong general na kakilala, hindi ganyan. Talagang, alam mo yun, matikas, very professional, non-political. Hindi yung katulad dito, bagong Pilipinas na eh, kaya hindi na pwede yung ganyan-ganyan. Tanginan niya, no? Gago! Ang baduy ng palusot mo, Tore.
logic ng isang taong gumagamit ng teleprompter. Linawin natin, teleprompter, okay? National Bureau of Investigation, propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon may kakagatin pa rin ng Grabe, no? Kung papakinggan mo ito, very negative. Kaya nga alam mo, may papanood ko sa inyo yung buong sinabi niya. Hindi ho negative ang sinabi niya. As a matter of fact, kinontra niya yung mga nagsasabing dapat idemanda ito si Duterte. Kinontra niya ho. Kaya nga feeling ko bukas sa bukas may memo to eh. Bakit di ka sumakay? Kita mo na nga, sabi ng presidente, di ba? O, nagsalita ng presidente, ba't di mo sinakyan? Feeling ko, nauna yung interview kay Director na Santiago bago yung balita na nagsalita si Marcos. Siguro, baka hindi niya napanood. Yari ka ngayon kay Mrs. Ay, kay Mrs. O, tama, kay Mrs. Papatawag ka niyan. Oy! Hi, Miss Santiago, ah. Bakit yung ganyan? Hindi ka sumusunod. Kay Bonnet. Palitan na yan. Oy, Remulla, palitan yan. Wawa ka naman. mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan na lang ng patayan. Tinabla naman siya. Ito na yung mga mga wala sa hulog na congressman. Hoy! Ito mga congressman na ang kikitid ng utak. Feeling ko nung bata ito, baka, hindi ako sure. Tanong natin, congressman, nung bata ba kayo nahulog kayo sa hagdan? At nauna ulo ninyo? Ako nagtatanong lang ha. Kasi parang naalog. Parang naalog yung mga logic nyo. Oh. Kaya tanungin natin, malay mo kasi maintindihan ko, baka mamaya sabihin nila pagka pinuna natin, wag naman yung anuhin, nahulog lang ako sa hagdan. Gago! Hindi kasi yung pinuna yung isang iwi, di ba? Yung isang nakaganon. Nung sobrang pinuna na siya, bigla na siya nagpaawa factor. Sabi niya, ano ako ano yun? Stroke survivor ako eh. Kaya ganyan yan. Hindi, alam mo, tinatanong lang naman kasi ang daming ngayong uwi eh. May congressman dyan, ngiwi din. Oh, tapos merong tumatakbong senador na sekretary, ngiwi din. Parang uso ngayon ng ngiwi. Yung presidente natin, ngiwi din. Ano ba talaga? Gago! Hindi ako nagtatanong. Ako nagtatanong lang ko sa mga doktor. May doktor po bang nanonood dito? Meron? Pakitanong nga, meron po bang sakit na viral, yung virus, ika nga, na pag tinamaan ka, nagiging iwi ka? Ganun ka? Meron po ba tayong doktor na nanonood dito? Pwede po ba niyong pakisagot? Pakisagot at ilagay niyo na rin doctor of uretologist? Ano ba yun? Obogina? Anong doktor kayo? Pakisagot ha. Kung meron po bang sakit na kung saan pag tinamaan ka, nagiging iwi ka? Nang maiwasan. Gago! Alamin na natin dito sa dalawang ito kung sila ba ay kasi para nililinaw ko lang tanungin na muna natin, baka mamaya pinipintasan natin yung kanilang logic biglang sasabihin nila hindi po talaga, nangyari lang po kasi pasensya na kung ganito yung logic namin kasi nalaglag po kami ng hagdanan na taumpog yung ulo namin. Siguraduhin na natin, baka mamaya biglang magreklamo sila after na ilabas natin tong video. Nauntog po ba kayo? Nalaglag po ba kayo sa hagdan at nauntog kayo? Kasi yung logic ninyo parang pang ano lang eh. Pang Ninyo Barsaga. Tsaka pang yung logic ninyo pang ano eh, pangalan ito pang Coach Jarrett lang.
O baka naman, pang-attorney Libayan lang. Gago! ng mga mambabatas. Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Alam mo mga hindi abogado no? Alam mo hindi mga abogado. Bakit to? Guilt is personal. Kung may gusto kang patayin at sinasabi mong papatayin, first of all, you have to name it. Oh. Tapos meron pa siya sinabi nung papasabog. Hindi niya binanggit kung saan. Sinabi niya bang Senado? Wala siyang binanggit. Di ba? Eh kung magpasabog, ano yung papasabog ba siya ng bomba? Eh kung magpasabog lang siya sa banyo kasi natatay siya. Alam mo, wag po kasi kayong nakaka-irita ito mga kongre. Pagka hindi kayo abogado, shut up na lang. Kahit nga ito, tingnan mo sagot nito Sabi niya, yung ang dapat 50 na senador ang magreklamo. Sino yun? Diba? May punto siya Ang kung talagang gustong i-demanda, magreklamo, dapat yung 50 na senador ang magreklamo. Bakit kayo mga congressman na nagre-reklamo? Utangin na yan, shit! Hindi kayo minumura ko That is just an expression of Gago! disappointment. Sa Secretary Boying Rimulya naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magre-reklamo. Yung kasi ang punto dun Yung senador ang sinabihan papatayin. Bakit kayo mga congressman na nakikialam? Ano, bawat sip-sip nyo merong ayuda? Bawat sip-sip nyo may bonus? Yun po ba yun? Kaya kayo daldal ng daldal? Kahit di nyo na area, daldal pa rin kayo ng daldal? Di ba yung isang yun na taga ano yun? Parang anong bang ano yun? Yung one rider party list. Alam ko, di ba? Alam nyo, kayong mga rider huwag nyo nang iboto yung one rider party list. Binudol kayo niyan. Dapat ang usapin tungkol sa inyo. Walang pinag-usapan niyang mama na yan kung hindi politika, kung hindi si Duterte. Walang ginawa yan kung hindi... Wala namang ginawa yan para sa inyo. Niloko lang kayo niyang one rider party list na yan. Kung gusto nyo talaga na may magawa sa inyo, iboto nyo lang si Busita sa Senado. Sabi ko nga sa inyo hindi ako tumitira ng walang basihan. Mas gugustuhin ko pa si Busita tumakbo na manalo na lang sa Senado kesa ito na manalo pa sa Kamara. Hindi naman kayo pinirepresenta niyang mga rider Anong ginawa niyan sa atin? Ako rider din ako. May ginawa ba yan? Wala naman Naiinit niyo ulo ko themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng... tingnan nyo na. Sila talaga Bakit ang sumasaw-saw suka dito mga kongresista na to tsaka to si... Ewan ko sa'yo, Tore? Pag nakikita ko talaga pagbumuka mo, sarap mong pero hindi ko gagawin. Ang sarap mong... Hindi, ito walang biro Tore, pag nakikita mukha mo, ang sarap mong murahin pero hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Ayoko. I will not go down to your level. Pero sarap mong murahin pag kasi alam mo kung bakit? Bakit? Kasi, ang mahal-mahal na ng bilihin. Kailangan na murahin. Murahin ng bilihin. Sa PNP. Kasi parang nagugutom na kayo. Kaya kailangan murahin na yung... Murahan pala. Sorry, hindi murahin. Murahan na yung bilihin. Baka kasi mamaya, gutom lang yan. Kaya kailangan na kayong murahin. Murahin ng bilihin, murahin ng pagkain, murahin talaga. Kailangan magmura na yung pagkain sa inyo. Baka kasi gutom lang yung ginagawa ninyo Gago!
statements, it can possibly have a ripple effect. Ayon naman kay Senator Minority Leader Coco Pimentel, hayaan na lang ang DOJ at NBI na gawin ang kanilang trabaho. Ang isang tao na obses sa usapin ng kamatayan at pagpatay ay isang nakababahalang senyalis ng isang seryosong personality disorder. Oh, case closed. Tapos ang usapan. Hayaan nyo na lang ang DOJ, NBI. Sabi naman ito, is a worrying sign of serious personality disorder. Mr. Senator Coco Pimentel, for your information, I would rather go with serious personality disorder na nag-ayos ng bansa natin kesa sa ngayon, hindi nga ganong nagsasalita ng papatayin, hindi nga nagsasalita ng quote-unquote serious personality disorder kind of words, pero nagmukha naman tayong tangang bansa. Hindi na mapayapa, kaliwat kanan ng patayan. Don't tell me, di mo alam yan. Sa bagay, na-appoint nga pala yung asawa mo, di ba? Tama, mali? Mahirap ka mag-comment laban kay Marcos, ni-appoint yung asawa mo. Tama ba ako? Mahirap talaga. Pero one thing is for sure, this person na tinatawag mong with serious personality disorder, siya ang nag-ayos at nagbigay order sa ating bansa. Di ba? Yun ang totoo. Pero yung sinisip-sipan ninyo at nag-appoint di umano sa iyong asawa, tama? Yan ang cause kung bakit nagkaroon ng pagbagsak sa ating ekonomiya. Ano pa? Kung bakit nagkaroon ng sabihin na nating pagtaas ng krimen. Kaliwat kanan. Huwag niyo sinasabi nung data-data nyo. Yung data ninyong puro smartmatic Huwag ganun. Dapat yung totoong data. Pumunta kayo sa ground. Tignan ninyo. Sa balita na lang Kaliwat kanan ang pinatay, binaril, pinatay, binaril. Pag mapapansin mo, puro mga inosenteng tao yun. Pero dati, nung panahon ni Duterte, adik, natagpo ang patay. Pusher, natagpo ang patay. Ngayon, hindi. Bakit? Mahirap patayin ng mga pusher at drug addict ngayon at saka mga drug lord. Bakit? Pulis na Yung iba sa kanila, pulis na. Gago! Tuloy natin. Ang kaalyado naman ng mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, bumanat kay Torre. Isaan niyang Torre, naka-ignorantehan ang yan. Ano mo na, itagalogin natin. Torre, isa kang ignorante. Gago! Kasi nga, nagmamagaling ito. Torre, mag-aral ka nga ng abogasya para pa hindi ka nagmumukhang ignorante sa pagpunta mo ng korte paulit-ulit. Wala rin daw saysay ang reklamo nito. Kulang daw ito sa legal na basihan at katawa-tawa. Ay, talaga. Pa ni Panelo, hindi gaya ni Torre, may common sense at alam daw ng mga senador ang anyay. Oo. So, para mo sinabing walang common sense si Torre. Panelo. Attorney Panelo, yung sinasabi mo? Walang common sense si Torre? Agree ako dyan. Gago! Duterte Joe, maituturing nga raw na papuri sa mga pambato ng administrasyon ang sinabi ng dating Pangulo. Gusto lang daw bigyan diin ni Duterte na malakas at mahirap talunin ng mga senatorial candidate ng administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Ayan, ito. Maganda ito. Ito. Mukhang dito matatapos ang karir ni NBI Director. Mukha Kasi as in, ginawa niyang ignorante si Marbil at saka si Torre. Tingnan ninyo. Panoorin ninyo, warang kukurap. Recently, may naging pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magpapatay na daw po ng 15 senador. Okay. In relation po sa impeachment case kay VP Sara Duterte.
May mga calls po para imbestigahan daw po ito ng NBI. Ano po ang tugon niyo po nito? Remember that the speech was delivered during political rally, no? Ano niya, proclamation ng kanyang mga kandidato para sa senador. Ano yun alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system na katulad nun, during the past administration, known si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pagka inano nyo ang aking bayan, pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papapatay kita, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabite yun ng ating mga mamamayan, no? But then, time has changed, no? Ngayon, maaaring yung mga tirada ni Presidente na ganun, puro patayan. Wala na tayo sa atmosphere ng patayan, no? Ngayon kailangan na yung katahimikan, no? Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin, no? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda. Ganun ho. Opo. Mismo mga... So diyan pa lang sinasabi na mismo ni NBI Director, alam nating rhetorics lang o malamang sa malamang ay biro lang yan. Alam naman natin yan. Sinasabi niya pa, hindi na nga sasakyan yan Taliwas dun sa sinasabi ni Torre. Ano sabi ni Torre? Mahirap na. Baka maniwala ang taong bayan. O kaya baka, baka maniwala ang mga blind supporter. Sinasabi naman ito, kaya magkaiba sila Sinasabi nito, alam na ng tao yan. Ayan, matik na yan. Alam na ng tao na yan ay biro lang. Diba? Yan ay biro lang. Bakit ba ginagawa nyo seryoso? Alam na ng tao yan Si Torre naman. Hindi. Ano yan? Baka seryosohin niya ng mga Duterte supporter. Gago! Sino sa tingin ninyo ang merong sense pagdating sa reasoning? Di ba? Halatang-halata Although this is, meron ding pitik to si Director kay Pangulong Duterte by saying na hindi na siya paniniwalaan. Pero gayon pa man, it's really obvious, yung common sense baga, na alam mong joke yan. Logic ng isang taong gumagamit ng teleprompter. Linawin natin, teleprompter, okay? National Bureau of Investigation, propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon kakagatid pa rin ng... Grabe, no? Kung papakinggan mo ito, very negative. Kaya nga alam mo, papanood ko sa inyo yung buong sinabi niya. Hindi ho negative ang sinabi niya. As a matter of fact, kinontra niya yung mga nagsasabing dapat idemanda ito si Duterte. Kinontra niya ho. Kaya nga feeling ko bukas sa bukas may memo to Bakit di ka sumakay? Kita mo na nga sabi ng presidente, di ba? Nagsalita ng presidente, ba't di mo sinakyan? Feeling ko, nauna yung interview kay Director na Santiago bago yung balita na nagsalita si Marcos. Siguro, baka hindi niya napanood. Yari ka ngayon kay Mrs. Ay, kay Mrs. Tama, kay Mrs. Papatawag ka niyan. Oy! Hi, Miss Santiago, Bakit yung ganyan? Hindi ka sumusunod. Kay Bonnet. Palitan na yan. Oy, Remulla, palitan yan. Wawa ka naman. Mga mamamayan, yung kanyang mga panawagan na patayan na lang ng patayan. Tinabla naman siya. Ito na yung mga
Mga wala sa hulog na congressman. Hoy! Ito mga congressman na ang kikitid ng utak. Feeling ko nung bata ito, baka, hindi ako sure. Tanong natin, congressman, nung bata ba kayo nahulog kayo sa hagdan? At nauna ulo ninyo? Ako nagtatanong lang ha. Kasi parang naalog. Parang naalog yung mga logic nyo. Oh. Kaya tanungin natin, malay mo kasi maintindihan ko, baka mamaya sabihin nila pagka pinuna natin, wag naman yung anuhin, nahulog lang ako sa hagdan. Gago! Hindi kasi yung pinuna yung isang iwi, di ba? Yung isang nakaganon. Nung sobrang pinuna na siya, bigla na siya nagpaawa factor. Sabi niya, ano ako ano yun? Stroke survivor ako eh. Kaya ganyan yan. Hindi, alam mo, tinatanong lang naman kasi ang daming ngayong uwi eh. May congressman dyan, ngiwi din. Oh, tapos merong tumatakbong senador na sekretary, ngiwi din. Parang uso ngayon ng ngiwi. Yung presidente natin, ngiwi din. Ano ba talaga? Gago! Hindi ako nagtatanong. Ako nagtatanong lang ko sa mga doktor. May doktor po bang nanonood dito? Meron? Pakitanong nga, meron po bang sakit na viral, yung virus, ika nga, na pag tinamaan ka, nagiging iwi ka? Ganun ka? Meron po ba tayong doktor na nanonood dito? Pwede po ba niyong pakisagot? Pakisagot at ilagay niyo na rin doctor of uretologist? Ano ba yun? Vagina? Anong doktor kayo? Pakisagot ha. Kung meron po bang sakit na kung saan pag tinamaan ka, nagiging iwi ka? Nang maiwasan. Gago! Alamin na natin dito sa dalawang ito kung sila ba ay kasi para nililinaw ko lang tanungin na muna natin, baka mamaya pinipintasan natin yung kanilang logic biglang sasabihin nila hindi po talaga, nangyari lang po kasi pasensya na kung ganito yung logic namin kasi nalaglag po kami ng hagdanan at naumpog yung ulo namin. Siguraduhin na natin, baka mamaya biglang magreklamo sila after na ilabas natin tong video. Nauntog po ba kayo? Nalaglag po ba kayo sa hagdan at nauntog kayo? Kasi yung logic ninyo parang pang ano lang eh. Pang Ninyo Barsaga. Tsaka pang yung logic ninyo pang pangalan ito, pang Coach Jarrett lang. O baka naman pang Attorney Libayan lang. Gago! Ng mga mambabatas. Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Alam mo mga hindi abogado no? Alam mo hindi mga abogado. Bakit to? Guilt is personal. Kung may gusto kang patayin at sinasabi mong papatayin, first of all, you have to name it. Oh. Tapos meron pa siya sinabi nung papasabog. Hindi niya binanggit kung saan. Sinabi niya bang Senado? Wala siyang binanggit. Di ba? Kung magpasabog, ano yung papasabog ba siya ng bomba? Kung magpasabog lang siya sa banyo kasi natatay siya. Alam mo, wag po kasi kayong nakaka-irita ito mga pagka hindi kayo abogado, shut up na lang. Kahit nga ito, tingnan mo sagot nito Sabi niya, yung ang dapat 50 na senador ang magreklamo. Sino yun? Diba? May punto siya Ang kung talagang gustong i-demanda, magreklamo, dapat yung 50 na senador ang magreklamo. Bakit kayo mga congressman na nagre-reklamo? Utangin na yan, shit! Hindi kayo minumura ko That is just an expression of Gago! disappointment.
Si Secretary Boying Rimulya naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. Yung kasi ang punto dun eh. Yung senador ang sinabihang papatayin. Bakit kayo mga congressman na nakikialam? Ano, bawat sip-sip nyo merong ayuda? Bawat sip-sip nyo may bonus? Yun po ba yun? Kaya kayo daldal ng daldal? Kahit di nyo na area, daldal pa rin kayo ng daldal? Di ba yung isang yun na taga ano yun? Parang anong bang ano yun? Yung one rider party list? Alam ko, di ba? Alam nyo, kayong mga rider ha? Huwag nyo nang iboto yung one rider party list. Binudol kayo niyan. Kaya na dapat ang usapin tungkol sa inyo. Walang pinag-usapan niyang mama na yan kung hindi politika, kung hindi si Duterte. Walang ginawa yan kung hindi... Wala namang ginawa yan para sa inyo. Niloko lang kayo niyang one rider party list na yan. Kung gusto nyo talaga na may magawa sa inyo, iboto nyo lang si Busita sa Senado. Oh, sabi ko nga sa inyo hindi ako tumitira ng walang basihan. Mas gugustuhin ko pa si Busita tumakbo na manalo na lang sa Senado kaysa ito na manalo pa sa Kamara. Hindi naman kayo pinirepresenta niyang mga rider Anong ginawa niyan sa atin? Ako rider din ako. May ginawa ba yan? Wala naman Pinaiinit niyo ulo ko themselves complain, then we have reason to act on the matter. Kasi siyempre sila yung sila yung endangered ng... O, tingnan nyo na. Sila talaga Bakit ang sumasaw-saw suka dito mga kongresista na to, tsaka to si... Ewan ko sa'yo, Tore? Pag nakikita ko talaga pagbumukha mo, sarap mong pero hindi ko gagawin. Ang sarap mong... Hindi, ito, walang biro, Tore, pag nakikita mukha mo, sarap mong murahin, pero hindi ko gagawin. Hindi ko gagawin. Ayoko. I will not go down to your level. Pero sarap mong murahin pag na kasi alam mo kung bakit? Ha? Bakit? Kasi, ang mahal-mahal na ng bilihin. Kailangan na murahin. Murahin ng bilihin. Sa PNP. Kasi parang nagugutom na kayo. Kaya kailangan murahin na yung... Murahan pala. Sorry, hindi murahin. Murahan na yung bilihin. Baka kasi mamaya, gutom lang yan. Kaya kailangan na kayong murahin. Murahin ng bilihin, murahin ng pagkain, murahin talaga. Kailangan magmura na yung pagkain sa inyo. Baka kasi gutom lang yung ginagawa ninyo Gago! Statements, it can possibly have a ripple effect. Ayon naman kay Senator Minority Leader Coco Pimentel, hayaan na lang ang DOJ at NBI na gawin ang kanilang trabaho. Ang isang tao na obses sa usapin ng kamatayan at pagpatay ay isang nakababahalang senyalis ng isang seryosong personality disorder. Oh, case closed. Tapos ang usapan. Hayaan nyo na lang ang DOJ, NBI. Sabi naman ito, is a worrying sign of serious personality disorder. Mr. Senator Coco Pimentel, for your information, I would rather go with serious personality disorder na nag-ayos ng bansa natin kesa sa ngayon, hindi nga ganong nagsasalita ng papatayin, hindi nga nagsasalita ng quote-unquote serious personality disorder kind of words, pero nagmukha naman tayong tangang bansa. Hindi na mapayapa, kaliwat kanan ng patayan. Don't tell me, hindi mo alam yan. Sa bagay, na-appoint nga pala yung asawa mo, di ba? Tama, mali? Mahirap ka mag-comment laban kay Marcos, ni-appoint yung asawa mo. Tama ba ako? Mahirap talaga. Pero one thing is for sure, this person na tinatawag mong with serious personality disorder, siya ang nag-ayos at nagbigay order sa ating bansa. Di ba? Yun ang totoo. Pero yung
sinisip-sipan ninyo at nag-appoint di umano sa iyong asawa. Tama? Yan ang cause kung bakit nagkaroon ng pagbagsak sa ating ekonomiya. Ano pa? Kung bakit nagkaroon ng sabihin na nating pagtaas ng krimen, kaliwat kanan. Huwag niyo sinasabi nung data-data nyo. Yung data ninyong puro smartmatic Huwag ganun. Dapat yung totoong data. Pumunta kayo sa ground, tignan ninyo. Sa balita na lang kaliwat kanan ang pinatay, binaril, pinatay, binaril. Pag mapapansin mo, puro mga inosenteng tao yun. Pero dati, nung panahon ni Duterte, adik, natagpo ang patay. Pusher, natagpo ang patay. Ngayon, hindi. Bakit? Mahirap patayin ng mga pusher at drug addict ngayon at saka mga drug lord. Bakit? Pulis na Yung iba sa kanila, pulis na. Gago! Tuloy natin. Ang kaalyado naman ng mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo, bumanat kay Torre. Isaan niyang Torre, naka-ignorantehan ang yan. Ano mo na, itagalogin natin. Torre, isa kang ignorante. Gago! Kasi nga, nagmamagaling ito. Torre, mag-aral ka nga ng abogasya para pa hindi ka nagmumukhang ignorante sa pagpunta mo ng korte paulit-ulit. Wala rin daw saysay ang reklamo nito. Kulang daw ito sa legal na basihan at katawa-tawa. Ay, talaga. Ni Panelo, hindi gaya ni Torre, may common sense at alam daw ng mga senador ang anyay. Oo. So, para mo sinabing walang common sense si Torre, Panelo. Attorney Panelo, yung sinasabi mo? Walang common sense si Torre? Agree ako dyan. Gago! Duterte joke. Maituturing nga raw na papuri sa mga pambato ng administrasyon ang sinabi ng dating Pangulo. Gusto lang daw bigyan diin ni Duterte na malakas at mahirap talunin ng mga senatorial candidate ng administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Ayan, ito. Maganda ito. Ito. Mukhang dito matatapos ang karir ni NBI Director. Mukha Kasi as in, ginawa niyang ignorante si Marbil at saka si Torre. Tingnan ninyo. Panoorin ninyo, warang kukurap. Recently, may naging pahayag po si dating Pangulong Rodrigo Duterte na di umano ay magpapakailan daw po ng 15 senador. Okay. In relation to po sa impeachment case kay VP Sara Duterte. May mga calls po para imbestigahan daw po ito ng NBI. Ano po ang tugon niyo po nito? Remember that the speech was delivered during political rally, no? Inaano niya proclamation ng kanyang mga kandidato para sa senador. Ano yun alam niyo, in a political speech, ano yan rhetorics. Nung inaano namin yan inaalaw yan ng ating political system na katulad nun, during the past administration, known si President Duterte na laging ganyan, puro patayan, no? Pagka inano nyo ang aking bayan, pagka sinira nyo ang mga kabataan ng bayan, papatayin kita. Yung mga ganun ba salita ni Presidente, during the past administration, binabait yun ng ating mga mamamayan, no? But then, time has changed, no? Ngayon, maaaring yung mga tirada ni Presidente na ganun, puro patayan. Wala na tayo sa atmosphere ng patayan, no? Ngayon kailangan na yung katahimikan, no? Tingnan natin ang mamamayan kung babait pa rin yun na patayan pa rin, no? Pero yun nga, nakikita ko, rhetorics lang yan. Part lang ng kanilang political propaganda,
Ganun ho. Opo. Mismo mga... So diyan pa lang sinasabi na mismo ni NBI Director, alam nating rhetorics lang o malamang sa malamang ay biro lang yan. Alam naman natin yan. Sinasabi niya pa, hindi na nga sasakyan yan eh. Taliwas dun sa sinasabi ni Torre. Ano sabi ni Torre? Mahirap na. Baka maniwala ang taong bayan. O kaya baka, baka maniwala ang mga blind supporter. Sinasabi naman ito, kaya magkaiba sila eh. Sinasabi nito, alam na ng tao yan. Ayan, matik na yan. Alam na ng tao na yan ay biro lang. Diba? Yan ay biro lang. Bakit ba ginagawa nyo seryoso? Alam na ng tao yan eh. O, si Torre naman. Hindi. Ano yan? Baka seryosohin niya ng mga Duterte supporter. Gago! Sino sa tingin ninyo ang merong sense pagdating sa reasoning? Di ba? Halatang-halata eh. Although this is, meron ding pitik to si Director kay Pangulong Duterte by saying na hindi na siya paniniwalaan. Pero gayon pa man, it's really obvious, yung common sense baga, na alam mong joke yan.